Let's move on to lesson 11-6. Meron tayong quantifier na period. Ano nga ulit yung mga period quantifiers natin kanina? Nakakaalala ba? Dun sa time expression, tinuro ko. Nikagetsu. Correct, no? Nikagetsu. 2 months. Alright? How about Josa? Any example ng period natin? Quantifier na period. 半年。Hantoshi. Okay? Okay, hi, katagotaimasu. So basically, ang grammar pattern natin is quantifier na period followed by particle ni. Again, it's ni. And then nani-nani or blank kai. And then verb. Blank kai would denote frequency. Ano nga ulit yung kanina nating frequency? Pag once, isang beses, ikkai, nikai, sangkai, yongkai, kung ilang beses. Itong sentence pattern na to, kaya mong sabihin kung how often mo ginagawa yung something, kung gaano kadalas mo ginagawa yung verb. Okay? So for example, kanina diniscuss natin yung periods of day, week, month, year, hour, and minute. Aralin nyo na lang yan on your own. Ito yung Japanese counters and time expressions. Okay. Let's move on to examples. Meron tayong, I exercise 3 times a week. Nasasabi mo na kung ilang beses sa isang linggo ka nag-exercise or ilang beses ka pumupunta sa mall sa isang buwan. Ilang beses ka naliligo or nag-shower sa isang araw. Okay? So for number 1, ibigay ko muna as an example, I exercise 3 times a week. Again, meron tayong verb na exercise in Japanese. Undo shimasu. And then 3 times is, ano ulit ang 3 times, anyone? 3 times. 3回。 Sangkai. Okay, ang week. Ano ang a week? 1 week basically. A week. 1週間。 Correct, issuka. So, ang translation ng I exercise 3 times a week, kung susundan natin ang sentence pattern natin would be issukan ni sangkai undo shimasu. Issukan ni sangkai undo shimasu. Meron tayong quantifier na period sa isang linggo followed by particle ni. And then, frequency. How often? 3 times and then followed by verb. Tandaan, ang ating order of words is quantifier na period, particle ni, frequency, and then verb. Okay, wakarimashita ka minasan? Hai, wakarimashita. Okay, so, Chris-san, paano natin sasabihin na I go to the mall once a month? 1ヶ月に1回モールへ行きます。 Correct. So, ang answer ay ikagetsu ni ikkai moru e ikimasu. Okay. Paano naman ngayon pagtatanungin natin kapag how many times do you shower in a day? How many times do you do this in a period of time? Ilang beses mo to ginagawa sa ganitong period? Ano yung tinuro ko kanina na interrogative word for frequency? 何回。 Correct. It's nangkai. So, ang how many times do you shower in a day? Ichinichi ni in a day. Ichinichi ni nangkai shawa wo shimasu ka? Or pwedeng-pwede naman na ichinichi ni shawa wo nangkai shimasu ka? Okay? Pag ipa-follow natin yung ating verb na pattern na quantifier period ni nangkai na mas malapit siya sa verb, laging mapupunta si frequency dito before ng ikimas natin. Though, pwede naman din siyang ilagay before nung buong verb mo. Kasi buo pa rin naman na verb mo to. Meron ka lang place na pupuntahan at object. Place denoted by e and object denoted by o. So, ikkai moru e ikimasu or moru e ikkai ikimasu. Nangkai shawa wo shimasu ka? Or shawa wo nangkai shimasu ka? Okay, wakarimashita ka minasan?
はい、わかはい、りました。わかりました。 Let's proceed to the next lesson, which is noun plus the word dake or quantifier plus the word dake. So, noun or quantifier plus dake. Ano nga ba yung dake na to? Dake means only. Again, dake means only. Tapos itong dake na to, dinadagdag siya after quantifiers or noun to denote or to express na yun lang. No more, nothing, no one else. Yun lang talaga. Only. So for example, same sentence natin kanina, I exercise 3 times a week. Paano naman kung gusto mong sabihin, I only exercise 3 times a week? Or I exercise only 3 times a week. That would now be, ishuka ni sankai dake undoshimasu. Again, niladagdag siya after ng quantifier. For this example, inad siya after ng quantifier. Paano naman kapag I go to the mall only once a month or I only go to the mall once a month? Meron tayong ikkagetsu ni ikkai dake morue ikimasu or ikkagetsu ni morue ikkai dake ikimasu. Again, for this example, after ng quantifier, dinagdagan mo siya ng dake. Alright. Paano naman kapag noun yung pinag-uusapan? Same rule, noun plus dake. Put the dake after the noun. I only have one friend. I only have one friend. Paano nga natin binibilang ang tao? Paano natin sasabihin isa lang? Hitori. Correct, story. So kapag I only have one friend, ano sa tingin niyo yung Nihongo nito? 友達は一人だけいます。 Correct! Tomodachi wa hitori dake imasu. Tomodachi wa hitori dake imasu. So, nag-iisa lang yung kaibigan ko. I only have one friend. Paano naman kapag iisa lang yung pusa ko? Or isa lang yung alaga kong pusa? JM-sang? 猫は一匹だけいます。 Correct! Neko wa ippiki dake imasu. Isa lang yung pusa. Okay. May Ansan, how about meron lang akong nag-iisang damit? Iisa lang yung damit ko. 服は一着だけあります。 Correct. Fuku wa ichaku dake arimasu. Hi, kato gozaimasu. Cho-sang, paano mo sabihin na there are only 5 houses? 5軒だけあります。 Goken dake arimasu. Okay? Hi. Any questions sa ating noun or quantifier plus dake? Going once, twice. Okay. Any questions sa lessons natin today? Grammar lessons natin today in general? Alright. So that's the end of our grammar lesson. Arigatou gozaimashita.